Hello sunshine, hello blue skies, hello lovely day. Hello sunshine, hello sky. Ayan, okay lang sila. Nakasurvive kayo? Ha? Ano? Ha? Okay lang kayo? Mamaya kakain kayo, okay? Ha? Hello mga ka-growers! Welcome back to another farm venture. At eto na nga, gumanda na ang panahon dito sa farm sa wakas. Kaya naman, check natin kung kumusta ang ating mga alaga. Eto na sila. Ayan. Oh, how are you? Ha? Ha? Ah, nakasurvive din kayo, no? Ayun, yung isang nakawala natin na RTL. Napakahirap huliin. Ayan, ayan. So, oh. Ayan, oh. Di ba? Ang ilap, oh. Ayan, oh. Nakawala to, eh. Kakain kayo mamaya. Saglit lang, ha? Saglit lang. Papakainin lang natin itong mga mararami. Ayun guys, welcome back sa poultry house. Ayun. Nako, yan na naman yung mga native na manok. Ayan. Ay, may nakawala ulit. Nakawala na naman. Saan kaya yung nakawala? Dito yung isa. Tapos, saan yun? Ang daming nakawala. Grabe. Manghuhuli muna tayo guys. Dami nakawala. Nakuha na natin yung isa. Grabe talaga farm venture natin. Hindi nauubusan. Nakawala naman ang 3 manok ngayon. Nako. Meron tayong casualty guys. Ayun. Eto. Nabuksan. Nabuksan ito. May casualty tayo. Kaya pala nakawala. Teka lang. Ay siya. Ang dami nating casualty. Guys, nakakapanlumo ngayon dahil sa after ng bagyo, meron tayong 3 casualty. 2 sa bakaling hens na natin at isa sa mga bagong pullets natin. So, at least we tried our best. Kahit na bumabagyo, nandun tayo, minake sure natin na okay sila. Kaya lang nung kinagabihan siguro doon na natin sa mga oras na tulog tayo, doon yung mahirap. Di na natin mamomonitor kasi nang tulog tayo, pero pagkagising tayo madaling mamonitor eh. Kaya lang in a span of 8 to 10 hours pagising natin, di natin alam kung anong pwedeng mangyayari. Kaya ayun, medyo nakakalungkot lang dahil sa laying hens na yun. 2 laying hens yun. Tapos isang batang pulet yung nawala sa atin. So nagkasakit. Pagdating ko ngayon, matigas na sila. Kaya ayun, wala na tayong magagawa. Pero kung mahina pa, kayang-kaya nating pagalingin. Kaya-kaya nating bigyan ng gamot. Basta nakikita lang natin eh. Yun yung isang gabi, nag-usap kami ni mommy. Yun yung fear ko talaga. Yung pagka umalis ka, kahapon kasi pagkapakain sa kanila, umalis na kami. Dahil sa, syempre, Sunday, family day. Tapos, hindi ko na sila nabalikan ng gabi. Kaya, ang nabalikan ko na lang yung mga tupa,
Kasi di pa yun kumain bago kami umalis. Tapos ngayon naman, pagbalik ko, umagang umaga, 3 yung casualty natin. 3 yung mga manok na namatay dito sa poultry house natin. Pero at least on my part, I tried my best nung bagyo, kung anong mga kailangan nila, pinrovide natin. Tapos di naman 24/7 ay kaya nating dito magstay sa poultry house. Pero yun lang, kung nandun lang ako nung nakita kong nanghihina sila, kayang-kaya sana nating agapan. Kaya lang nagpahinga tayo eh. Kaya ayun, dapat pala di magpahinga, no? Talagang yun lang, kasi syempre sayang, kailangan natin ng itlog dahil sobrang daming demand natin, tapos mababawasan pa tayo. Kaya medyo nakakapanghinayang, medyo masakit lang, no? Lalo na at syempre ilang buwan nating yung inalagaan. Pero ayun, tuloy lang ang buhay. May 3 tayong nakawala. Kaya pala nakawala yung mga manok dahil sa natakot siguro sila dahil sa merong patay doon sa kulungan nila. Kaya eto, dito sila nakawala. Yan, nahuli ko na yung isa. So huliin ko pa yung 3 na mga natin. Dito yung namatay dito. So expected talaga natin dito. Sila kasi yung basang-basa nun na inagapan natin. Pero ngayon titignan natin kung anong next na gagawin natin. Nakakalungkot lang. Ito yung isang nakagala, natakot siguro to kaya lumabas siya, nakalabas. Makita niyo yung kasama niya na wala na. Guys, ito yung may tuturo ko sa inyo about farming na natutunan ko noong nagkakambing kami. Talagang pagka ang hinahawakan mo ay buhay, mga poultry or mapa-livestock, ang reality is magkakaroon ng mortality. Magkakaroon ng mortality. Kaya kailangan ay matibay yung loob natin. As long as alam natin ginawa natin yung ating makakaya, ay kailangan matuto tayong tanggapin na magkakaroon ng mortality sa ating mga alaga. Lalo na bilang beginner, no? Minsan, lalo na nung bago, pinanghihinaan kami ng loob pagka may mortality. Pero hindi dapat ganon. Dahil bahagi yun ng ating ginagawang farming. Bahagi yun ng ginagawa nating pag-aalaga ng hayop na magkakaroon ng mortality. Nahuli na natin yung pangalawa. 2 pa ang huhulihin natin. Ako ay medyo nagtataka pa rin kung ano yung naging cause nung death nung 3 yon, dahil bago ko umalis hindi ko naman nakakitaan ng sign yung mga yon. Kasi usually pag nakikita ko na nakaupo lang sila at tinutuka-tuka na sila ng kanilang mga kasama, tapos hindi pa rin sila tumatayo, tapos lumapit ka tapos hindi pa rin tumatayo, yun yung sign na mahina o may sakit yung ating alaga. Pero yung mga yon, bago ko iwan, iniisip ko lahat naman sila ay maayos. Kaya yun ang kailangan kong pag-aralan. Ano kaya yung possible na sign or ano kaya yung cause of death nila. Mga growers, ito yung fact check dun sa tinuro natin sa inyo na magkaroon ng buffer ng stock ng feeds. Sabi ko sa inyo, hindi ko rin alam. Pero ngayon, ito yung observation ko nung tayo ay nag-switch from BMEG Integra 3000 to Dynamo 3000.
Napakaraming waste, napakaraming tira. Tignan nyo ha. Ayan. Tira yan. Tira. Ayan, tira. Napakaraming tira. Napakaraming tira nung nag-switch tayo from Dynamo 3000. Kaya dapat talaga meron tayong buffer para kung saan sila sanay na feeds, yun yung lagi dapat ibigay natin sa kanila. Ayan, eto, tira pa rin yan. Yan, tira. So, napakaraming tira. Kaya ang gagawin ko muna ngayon, babawasan ko yung pagbibigay. Kung 16 kilos binigay natin, gagawin ko muna sigurong 15 kilos ulit para lang mabawasan yung waste natin dahil sayang, napakaraming sayang na feeds. Tinanggal natin yung lahat ng feeds dahil sa hindi pa natin sure kung ano yung cause of death nung manok na namatay sa atin. Kaya baka may possible cause yung feeds na yon, kaya hindi tayo nagtira. Dati pinapatira ko dun sa isang side para kahit papano mabawasan yung waste. At least yung isang side na yon sila yung taga-ubos. Kaya lang ngayon hindi natin ginawa yun dahil nga hindi tayo sure baka may impact yung feeds na binigay natin, kaya may namatay tayong mga manok. Kaya mas safe na bigay na lang natin lahat sa native pig, sa mga baboy. Pero again, di po kami expert. Yun po ay judgment lang po namin bilang mga nag-aalaga ng mga manok na ito. Kaya mas mabuti pa rin pong kumonsulta sa eksperto. Ito yung mga baboy ni Kuya Alan. Sila makikinabang ng mga feeds na to, ng mga waste natin. Ayan, yan, kinakain na nila. Yan, tuwang-tuwa yung mga yan. O, naliligo na nga yung isa sa feeds, oo. Bago nga pala tayo magbigay ng mga tirang feeds natin sa kapitbahay, make sure nyo na ipaalam sa kanila. Dahil sa, syempre mabuting alam nila na pinapakain natin ng mga tirang feeds ng manok natin yung kanilang mga alaga. At kung ano man yung approval nila, sundin natin dahil sila pa rin yung may alaga nun. Pero so far, from May until ngayon, August na, nagbibigay tayo ng tirang feed sa mga alaga ni Kuya Alan, okay pa rin naman sila. At tumatabat, lumalaki pa nga sila, napansin namin. Mga ka-growers, kung maalala ninyo nung nakaraang video, buhat-buhat natin yung sako ng feeds papunta sa ating poultry house nung umuulan. Tapos napansin namin na tumatagos pa rin pala yung patak ng ulan tulad nito doon sa ating sako. Kaya may portion dun sa feeds natin na basa. Kaya kinonsulta ko yun kay mommy. Kaya sabi niya sa atin, ang advice niya sa atin, bumili tayo ng timba, ayan, na may cover. Tapos binili niya tayong timba na may cover para mas madali nating i-transport yung feeds papunta sa ating poultry house at siguradong hindi mababasa. Ito yung tip ko sa inyo, ikonsulta ninyo ang inyong mga misis pagka meron kayong mga problema sa farm at meron silang tiyak na ibibigay na solusyon sa ikadadali ng ating trabaho. Okay? Trust your misis. Mga ka-growers, dahil sa may mortality tayo ngayong araw na ito at hindi natin alam kung anong bacteria or infection ang maaaring dumapo sa ating mga alaga, ay magbibigay tayo ngayon ng Sulfar QR. Again, hindi natin alam kasi yung dalawa sa casualty natin ay wala sila doon sa nababasang portion ng battery cage. Yung isa, naiintindihan natin, baka siya yung nabasa, nagkaroon ng pulmonya or lagnat dahil nandun sila sa portion na nababasa, yung isa doon, kaya possible na yun yung cause. Pero yung dalawa, hindi natin alam. Kaya para safe lang, magbibigay tayo ngayon ng Sulfar QR. Dahil ito ay may antibacterial at anti-infective na gamot ito. Kaya ito ibibigay muna natin sa ating mga alaga. Tapos, itong Sulfar QR ay maglalagay tayo ng 5 grams for every 4 liters ng tubig. Etong Boysen na to ay 16 liters, kaya gusto ko itong timbang ito kasi 16 liters to. So kung 5 grams per 4 liters, magbibigay lang tayo ng 20 grams dito sa isang timba na ito. Or katumbas ay
4 teaspoons. Yun yung binibigay ko. Again, di po kami professional, hindi po kami expert. Ito po ay sinusunod lang namin yung nasa label. At yung kung bakit namin binibigay, yun ay again judgment po namin, discretion namin. Hindi rin po namin alam. Pero syempre bilang nagmamanage ng farm, kailangan may agaran tayong gawin. Lalo na't may casualty tayo. At ito yung pinaka naiisip namin na ibigay sa kanila. Hahaluin nating mabuti para ma-dissolve yung gamot dito sa tubig. Nasira na yung aking magic kahoy kaya binigyan ako ni Tap Tap ng magic wand. Ito, magic wand. Kaya ito yung pinangahalo natin. Sa Boysen na 16 liters, nakakalimang tabo kami sa bawat tubigan. Pero pagka nagbibigay ng gamot, binabawasan namin kahit 4 na tabo lang dahil mamaya papalitan na ulit natin siya ng tubig or Vitamin Pro. Pagka masyadong marami, pinuno natin yung tubigan ng Sulfur QR, tas napakaraming tubig, di rin naman nila mauubos. Kaya inuuntian lang namin pag magbibigay kami ng gamot, yung mauubos lang nila para hindi sayang sa tubig, hindi rin sayang sa gamot dahil papalitan din natin yon in the afternoon. Ito talaga yung lagi kong problema dito. Lagi nilang tinatanggal to, tapos lagi naman akong kabit ng kabit. Kaya ang daming natatapon na feeds dahil ito, lagi nilang tinatanggal, tapos ako naman kabit ng kabit. Pagkakabit ko, tatanggalin nila, tapos kakabit ko ulit, tapos tatanggalin nila. Wala nang katapusan. Yan ang isa sa concern ko dito sa ganitong uri ng feeder. Samantalang yung ganitong feeder, matibay yung pagkakapit. Hindi nila basta matatanggal. Yung ganito, natatanggal nila kaagad. Kahit pating tape namin, hindi nila tinitigilang tukain hanggang matanggal. Kaya kung ako, ang recommendation ko, mas okay na ganitong type ng feeder yung ipakabit natin dahil mas malalaki yung kanyang takip. Mga ka-growers, natapos na ulit natin yung ating routine dito sa poultry house. Mukhang ayos naman yung ating mga alaga nating iiwan. Tuloy-tuloy yung pangingitlog. Tapos nakakain naman na yung ating mga pullets. Nagbigay na rin tayo ng antibacterial, anti-infective, yung Sulfur QR. Tapos obserbahan natin sila sa araw na ito. Pero sa ngayon, haharapin ko muna yung mga casualty or mortality nating mga manok. Oh, malinis na ulit yung bahay nyo, ha? Pwede na ulit kayong magkalat. Okay? Ha? Ganito kalalim yung hinukay natin para sa 3 nating casualty. Make sure natin na yung hukay natin ay tatansyahin natin na hindi ito magagalaw ng kung anong predators. Dahil uulit-ulit tayo. Pag-uukay na rin naman tayo, di laliman na natin at ayusin na natin. Yan. Bago tayo dun. Mga growers, natapos na nating i-bury or ilibing yung ating mga casualty na manok. At itong sako na to ay isusunugin na natin dahil sa dito natin nilagay yung mga casualty nating manok, baka kung saan pa natin magamit. So tapos na tayo mga ka-growers sa ating poultry house. Ngayon naman ay panahon para ayusin ang pakain ng ating mga tupa. Ito rin pala ay inayos ko to nung panahon ng bagyo. Ayan, para may onti namang pang beautification dito sa ating farm. Yan yung araucaria. Ano, gutom na kayo? Sige, wait lang. Dahil hindi pa natin natuturuan yung mga tupa natin sa grazing or sa pastol, ay mangungumpay muna tayo. Magka-cut and carry muna tayo. So ngayon, ang papakain natin sa kanila ay Indigofera. Ito yung mga pinagtatanim namin dati nung meron pa kaming kambing dito. Ito, gubat na siya. Ayan, no? Yan. Ito ipil, pwede rin natin yung ipakain pero konti lang. Pero ito yung mga Indigofera na tinanim natin.
Ayan. Yan ang indigofera. Papakain naman natin to ngayon sa kanila. Yan. Tinanim natin to nun. Dito, dami yan. Pero mas marami dun sa baba. Ito, personal akong nagtanim nito. Kasama ko pa si Michael. Yan, kami nagtanim nito. Kaya ito papakain natin sa kanila ngayon. Tapos sasamahan din natin itong mga damo na to. Ayan, saganang-sagana sa damo. Yan lang. Ganyan lang ang pakain sa tupa. Pag marunong na sila mag-raise, mas madali para sa atin. Hatid, tapos susunduin lang natin sila. Sila na bahalang kumain. Pero wala pa tayo sa stage ngayon. Titrain muna natin sila kung paano pumunta at bumalik kasama tayo. Maganda yung nakapila-pila sila. Soon, yun yung goal natin. Kaya titrain natin sila unti-unti. So, ayan guys. Tapos na tayo mangumpay para sa mga tupa. I-air dry lang natin onte. Papatuyuin lang natin na onte. Papagpagin. Tapos, saka natin ibibigay ito sa ating mga tupa. So, may ipil, may indigofera, may mga damo. Ito yung pagkain ngayon ng ating mga tupa. Mga growers, sa video na ito na i-share namin sa inyo ang masakit na katotohanan about farming. Tandaan natin na meron at merong magiging mortality sa ating mga alaga. Kaya kailangan bago natin pasukin itong farming or venture na to ay handa na yung ating puso at expect na natin na meron talagang mortality. Lalo na sa isang baguhan. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Mag-focus tayo sa mga natitira pa nating mga alagang buhay. At as long as ginawa natin lahat para alagaan at buhayin sila, ay di na tayo nagkulang doon. Kaya always think positive. Bawi na lang sa susunod. At lahat ng nangyayari sa ating farm ay another learning experience. Kaya yun yung lagi ninyong tatandaan. Again guys, see you on our next vlog. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Ayan. Magtanggal na muna tayo ng stress kasama yung mga alaga nating mga to. Ayan, oh.